Eto, napakaganda na itong topic na to. Gusto ko mang i-elaborate to. Maganda to kung may video sana eh. Oh, yan. Ay! Sino? DDS versus DDS. Sino yung mas hardcore? Yan ang malalaman natin, no? Ito tayo, kasi maganda yung pagkakabanat dito ni Coach Jarrett, no? Napanood ko kanina. Tapos, maganda rin naman yung presentation ng bilyonaryo. So, dun pa lang andun eh. Yung mga karga nung balitang to. Eto, basahin natin. Sabi rito, sabi ng Billionaire News Channel exclusive, sabi rito, how did Marcoleta spend 112 million with a 52 million net worth? And tapos, may mga pag-amin din kasi to, si Marco Betts, na kung saan, hindi to humingi ng tulong nung eleksyon. Pero ang ginastos niya, 112 million. Tapos net worth na kinilaim niya, 52 million. Kaya paano niya babawiin yun? Wala din naman daw mga negosyo to. Sabi niya. Oh, paano gagawin mo dyan? Eto rito, may paliwanag rito, no? Ayan. Follow nyo Tea Tan. Sabi rito, Dear Senator Marcoleta, your 2025 SALN shows a net worth of 51.9 million. Yet, your official campaign report states you spent 112.8 million in the 2025 midterm election. Ganto, hindi ko alam kung ganto galawan ng mga iglesia. Nadamay na! Nadamay na kayong lahat! Hindi, pagka may ginagawang para sa DDS, proud na proud kayo. Ngayong nagkakalat, nagtatae, ayaw niyong humimod ng puwet ni Marcoleta. Oh, may mga tanong lang din naman. May mga tanong. Kaya relax lang kayo dyan. May tanong daw si Tea Tan. At ito nga ang pagkakasabi, you declared this campaign expenses as coming from your own funds with zero contributions. Oh, now we are curious. How were you able to spend more than twice your declared net worth? Patay! Bakit nga, paano? Oh, did you sell or liquidate any assets to fund your campaign? Tanong lang parang pag ganun eh. May binenta ka ba? Nagbenta ka ba ng mga buhok? Dinadali ka ni Tea Tan. Wag ako O si Tea Tan ang balikan mo. Did you take out personal or corporate loans to finance your campaign? Ayos pwede pala mag-loan ng ganyang kalaki. Wala namang ibang, ayon sa kanya, wala namang ibang pagkaka-business. Pwede mo bang i-collateral yung dahil congressman ka? Ilang beses na ba tumakbo to? Di ba? Sabi rito, if so, who were the lenders? Patayo na, magandang tanong. And where these liabilities reported in your SALN? Na-report ba yan? Biruin mo, wala kang hiniraman. Zero contribution. Tanga ka rin kasi. Proud na proud ka pag sinabi na zero contribution. Paano gagawin natin ngayon dyan? Bakit doble nung ginastos mo kumpara dun sa net worth mo? Net worthing ko yung mukha mo. 52 mil. Ayop na yan, Were there any other sources of funding not reflected in your SALN but used for campaign expenses? Tsaka ba't di mo na binabanata si Magalong? Ano nangyari?
Para makabawi ka. Para makabawi ka sa amin, banata mo si Magalong. Yung sugalan. Wala lang. Ganun lang. Kung di mo na tinapos, pinakamaganda niyang banatan mo. Oh. For public trust and accountability, we respectfully ask that you clarify how your 112 million campaign spending aligns with your declared 51.9 million net worth. O yung nga pala, guys, speaking of which, guess natin si it's either bukas, Sabado, or Sunday. Si Attorney Jesus Falsis. Yay! Mag-guest siya dito sa Birahan PH. Sabi dito, spending aligns with your declared 51.9 million net worth. Sincerely, from a concerned voter who passed Math 17 at UPD many moons ago. Grabe, no? Dalawa lang, hindi ko din alam eh. Ako talaga, hindi mo alam kung mga bobits talaga yung DDS or they, from time to time, they really make you wonder, no? Talaga mapapaisip ka na lang, how did he pull that off? Magic eh. Diba? Napakagaling eh. It's either sobrang boplex o ang galing niya kung kaya niyang ano pa yan, diba? Kayang ilusot. Ayan no. Baka si Piatos daw ang nagano. Hindi kaya si Piatos ang nag-fund niyan. Napakagrabe. Ang tindi no? Hindi bobo mga yan. After lang talaga siya, pakinabang. Grabe, ang hirap. Pero, very intriguing, no? Nakaka-curious din yung ano nila eh. Yung garapalan nila eh. I'm pretty sure, lawyer si Marcoleta eh. I'm pretty sure he knows how to get away with it. Ganun naman yung mga ginagawa nila eh. And yan yung isa sa kahinaan ngayon ng administrasyon eh. Allowing these people no to get away with it, yung mga ganyan-ganyan. They're thinking na siguro no, mas may malaki pa tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Pero sana maimbestigahan to dahil talagang medyo kamote. No? And Marcoleta, kung talagang honest ka no, sa iyong hangarin na tulungan yung bansa, banata mo si Magalong. Ituloy mo lang. Ano ba? May resulta na ba yung panawagan mo? Wala. Ano nangyari doon? Wala na. Na lang. Oh. Mahirap yan. Oh, dito tayo sa susunod nating topic. So, Marcoleta, aabangan namin yung paliwanag mo